Welcome back dito sa channel natin. Nandito tayo ngayon sa may Aurora Boulevard. Mag-update naman tayo sa iba't ibang location kung saan itatayo ang mga subway stations dito sa Quezon City. Dalawa yung pupuntahan natin. Dito tayo magsisimula sa Anonas Station. So ayun guys, ito na nga, na-demolish na yung mga bahay dito, yung mga commercial building. Malapit ang simulan ang actual na pagtatayo ng subway station. Para sa mga hindi pa nakakaalam, malapit lang ito sa LRT Line 2 Anonas Station. Magkatabi lang yung Anonas Station ng LRT 2 at Metro Manila Subway. Dito naman yung isa sa mga entrance ng subway station. Malawak na nga yung na-demolish dito sa may Anonas. Ilang building din ang na-demolish at meron pang isang warehouse. Doon pa sa likod ongoing pa na ginagawa ang demolition ng mga bahay dyan. Diretso pa yan hanggang doon sa kabilang street. Malawak kasi yung kailangan na area kapag nagtatayo ng subway station. Hindi katulad sa elevated na train station na maliit lang yung kailangan na area. Hindi man interconnected pero halos magkatabi lang yung dalawang train stations dito sa may Anonas. Dito pala yan sa may Aurora Boulevard kung saan dumadaan din ang LRT Line 2. Andito naman tayo ngayon sa V Luna for the first time in a very long time. Ngayon lang ulit tayo mag-update dito sa East Avenue Station. Nagsimula na nga ang demolition dito sa may V Luna. Ito yung notice na nakapaskil dito sa isang property na tatayuan ng subway station. Tapos na pala yung ginawang earth balling at tree cutting dyan sa loob. Nagsimula na rin pala yung demolition ng mga bahay dito. Habang naglalakad ako dito sa kahabaan ng V Luna, napansin ko nga, demolish na pala itong mga bahay dito. So ayan guys, ang dami mga bahay dito at mga commercial building ang na-demolish. Abot pa yan hanggang doon. Dapat nga V Luna Station ang itawag dito, hindi East Avenue Station.
So ayun guys, nagsisimula na nga na i-demolish itong mga commercial building. Ilang street din pala dito sa may V. Luna, Quezon City ang kasama sa demolition para sa construction ng subway station. Ayan na nga, nagsisimula na i-demolish ang mga building dito. Pati yata itong gasoline station o nakasarado na. Kasama din yata yung Shell doon sa unahan. So ayun guys, dito lang naman sa bandang harap ng V. Luna. Pero ganyan kahaba yung kailangan kapag nagko-construct ng subway station. Doon nga sa may tandang Sora Station at Quirino Highway Station, sobrang lawak din at sobrang haba na mga na-demolish na area habang tinatayo yung mga station doon. Siguro mga 4 or 5 na street ang nakasama. Mula sa Malakas Street hanggang doon sa Mapagbigay Street. Kung familiar kayo dito sa Quezon City, alam nyo na yung mga lugar na yan. Ayan dito oh, na-demolish na talaga yung mga bahay. Tuloy na talaga ang Metro Manila Subway Project. Inaasahan nga na magiging operational ang Phase 1 sa 2030. At eto na yung pinakadulo niya, sobrang haba. Ngayon pa lang ipapakita ko sa inyo, medyo malayo din kung manggagaling ka ng mismong East Avenue. Maglalakad ka pa ng konti bago ka makasakay ng East Avenue Station ng Metro Manila Subway, or pwede rin namang sumakay ng jeep. So ayan, ganito kalayo yung kanto ng East Avenue mula doon sa mismong station. Medyo malayo din pala, maglalakad ka talaga. Samantala, ayon pa sa Department of Transportation, sisikapin ng mga Japanese contractor na tapusin ang unang 4 na station mula Valenzuela hanggang North Avenue hanggang sa year 2028. Maraming makikinabang dito sa subway station, napakarami ang mga commuters dito sa may East Avenue. Ito na pala ang bagong building o main office ng PSA, Philippine Statistics Authority, ang dating NSO. Maganda yung bagong main office nila.
Andito na tayo sa dulo ng East Avenue sa may elliptical road, also known as Circle. May bagong triangle park nga na itinayo dito ang Quezon City Local Government. Napaayos na nga itong intersection na ito at ginawa ng mini park. May statue pa dito ni Lapu-Lapu. Sana magkaroon din ng ganito dyan sa may intersection papasok ng Quezon Avenue. Maganda kasi maglakad kapag mayroong mga ganitong mini park. Mas safe din ito para sa mga pedestrian. Eto na pala yung mga bagong bike lane sa paligid ng elliptical road. At may bago din mga pedestrian walkway dito sa loob. Diretso na pala ito hanggang dito sa may City Hall. Wow, ang ganda na pala dito sa harap ng Quezon City Hall. Maganda na yung walkway dito at meron na mga bagong pailaw. Ayan, natapos na yung bagong walkway dito. By the way, isasara pala yung intersection ng North Avenue at Elliptical Road. Magtatayo pala dyan ng isang bagong pedestrian tunnel. Mula sa North Avenue, diretso na sa loob ng Quezon City Memorial Park. Parang ganito yung itatayo nila, underpass. So ayun guys, abangan natin ang bagong North Avenue underpass na itatayo mismo ng MRT-7. Tapos na nga ang renovation dito sa Quezon City Hall underpass. Anong masasabi nyo sa mga latest na development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!